Welcome to Donmar TV News Channel. Ito na nga. Sige na, pakinggan na natin si Robredo. Pasok ka, Robredo! Kainis ka, pampagulo ka sa buhay ng mga Pilipino. Sinagot ni Vice Presidente Leni Robredo ang mga patutsada ni Pangulong Duterte. Yan ay patapos punahin ni Robredo. Ang tindi ng video niya, tindi ng filter. Ha? Talagang gusto niya maging angelic face. Ha? Robredo, ang tugon sa pandemya, pati ng ginagawang pagbabakuna ng gobyerno, sabi ni Robredo, tila sobrang pikon daw ng Pangulo. Nakatutok si Cedric Kaya ang question of the day natin totoo ba ang pikon si Pangulong Duterte? O si Leni Robredo ang napikon? Sagot to kayo ha. Lagay nyo mga komento nun dyan at para malaman natin. Castillo. Ano naman yun, Malu? Ako sa totoo lang. Ay, grabe ang filter ni Madam. Madam, todo ang filter mo. Talagang gusto mong tignan mo ha. Naku. Panayam ng veteran journalist na si Malu Mangahas sa programang The Mangahas Interviews. Sinagot ni Vice President Leni Robredo ang mga batikos sa kanya. Grabe, hindi naman ganyan. Walang lines. O, tinumon. Pangulong Duterte nang punahin ng Vice President. Baka sabihin nyo, ad hominem ako ha. I'm not ad hominem. Kaya lang may issue yung sa itsura kasi sinabi ni Pangulong Duterte na angelic face and yet a devilish mind. Ha? Kaya feeling ko, related yon sa ginagawa niyang pag-filter para magmukha talaga siya angelic face. Ang pandemic response at ginagawang pagbabakuna ng gobyerno. Ngayon, kung gusto mo talaga para mahinto ka. Sige nga, ganyan ho ba ang pikon? Sige nga yung gusto mo talaga para mahinto ka, kayang mag-joke pikon? Sige nga pikon ba yan? Ito si Leni Robredo. Kunin mo yung basket mo. Mamalengke ka doon sa labas ng bakuna. Ayan sabi ni Abid Traveler, actually si Leni ang pikon dahil nagpa-interview pa siya kay Malu Mangahas. Malamang, na isang dilawan daw, malamang na talaga ang sasabihin ni iba, hindi. Pero malamang kinontak. Sa'yo ako sasagot ha. Tapos, kargahan mo yung tanong. Tingnan nyo, mamaya papakita ko yung buong video. Kala nyo tapos na ito. Hindi! Mahaba pa ito. Magtiis kayo dyan. Pasok, boss. Ayan, pasok ni boss. Ayan, bigyan kita pera para kung may mabili ka, bilhin mo na kaagad. Anong dating sa inyo nung ganung komento ng Pangulo? Ang unang dating sa akin, parang hindi Pangulo yung nagsasalita. Wow. Mangalawa, sobrang pikon. Parati naman Malu sinasabi na pag pikon ka, talo ka, di ba? Dapat sa trabaho namin, hindi kami napipikon eh. Kasi sa trabaho namin... Tingnan nyo yung mata nung naki-question para may instruction. Tingnan nyo lang ha. Ito lang naman yung opinion ko. Opinion ko lang ito. Malamang mali ako. Tingnan nyo yung mata, saan tumitingin. Parang meron siyang kodiko o di kaya meron nag-instruct sa kanya kung anong tatanong. Parang hindi Pangulo yung nagsasalita. Mangalawa, sobrang pikon. Parati naman Malu sinasabi na pag pikon ka, talo ka, di ba? Dapat sa trabaho namin, hindi kami napipikon eh. Kasi sa trabaho namin, kailangan yung tao malayang mag-criticize eh. Kailangan yung tao malayang magbigay ng suggestions. Bakit po ba pikon sa inyo si Pangulong Duterte? Ako tingin ko kasi Malu. Kargado yung yung yan natawag na kargadong interview. Halata boss. Ay nako. Obvious kayo. Hindi siya sanay na napupuna. Hindi siya sanay na may sumasalungat. Kaya every time na merong sandali ho. Madam Leni, baka ikaw ay natutulog pa o kaya bata ka pa, madami na hong nakalaban si Pangulong Duterte. Alam mo ng taga Davao yan. Meron nga ho siyang matinding kalaban dyan na mayor eh. Di ba naalala nyo? Sino yon? Sige nga ha. Sino yung nakalaban na mayor ni Pangulong Duterte sa Davao kung kilala ninyo? Sino? Si Nograles. Alam niyo yun, di ba? Itong Nograles na ito, ngayon kaibigan niya na. Alam niyo ba yan? Hindi pikon si Pangulong Duterte. Yung isang anak niya opisyal pa eh. Ganyan ang Pangulo. Sasabihin ninyong pikon? Si Prospero Nograles, correct. Siya ho ang
matindi, kung meron mang naging matinding kalaban si Pangulong Duterte nung panahon na nagme-mayor siya sa Davao, yan si Prospero Nograles. Ha? Oy, nako. So, ito, tuloy natin. Na sumasalungat, umiinit yung ulo niya. Pero para kasi sa akin, alam ko na yon, gusto ko din naman iwasan, pero hindi naman pwede sa mga importanteng issues, hindi ako magsasalita. Ewan ko po kung nasasaktan kayo, pero sabi ng Pangulo, kayo daw ay trying to be relevant. You have an angelic face but an evil mind. Parang sabi ko nga, Malu, parang silver lining yun. At least inadmit niya na angelic face tayo. Pero sa akin kasi, Malu, ayoko mag-stoop down sa ganong level of discussion. Diba? Karapatan niya sabihin kung ano yung nasa isip niya. Para sa akin, unbecoming yun. Hindi na nga ako nasasaktan, Malu. Hindi ako nasasaktan, nalulungkot siguro. Nalulungkot na yung mga discussions na kailangan sanang mataas. Yung discussions tungkol sa policies. Kailangan sana maayos, pero parang binababa siya sa level na bastusan. Sa kabila na... Hindi alam mo kung bakit binababa siya kabastusan? Kabastos-bastos naman po kasi yung sinasabi ninyo, madam. Yun ang totoo eh. O, sabi ni Jack Yahoo, totoo ang daming mga holiday sa Pinas as non-working days but with pay. Not fair. Mga lazy ass, mga trabaho. Tama ka dyan. Tama. Okay. Sa totoo lang, ito lang masasabi ko dito kay yung sa interview ni Robredo. Lagi niya sinasabing trabaho lang naman. Sandali, wala ka naman trabahong ganyan. Ano sinasabi mong trabaho? Patawa ka ba? Trabaho mo, maupo. Yun lang ang trabaho mo, mag-antay kung may mangyari sa presidente. Ano pa rin sabi mong trabaho mo? Yung dumaldal? Hindi mo trabaho yun, madam. Mamagaling ka naman masyado. At saka, hindi ko kapikon-pikon yung sinasabi nyo. Kilala ko yan si Pangulong Duterte. Pag napikon yan, alam mo eh. Kasi sa iyo, nonsense. Sa iyo, yung argumento mo, Madam Robredo, Aling Lenny, hindi ho mahirap labanan. Kasi ho, puro mali. Mali yung sinasabi ninyo. So, totoo lang. So, bakit ka mapipikon kung mali yung sinasabi sa'yo? Kunwari, ako, sinabihan nila ako na, banat ba, pogi mo? Hindi ako mapipikon. Ba't ako mapipikon? Hindi naman kasi totoo. O, di ba? Pero pag sinabi nilang, banat ba, pangit mo? Magsusuntukan tayo niyan. Bakit? Alam kong totoo eh. Diba? Ganun lang kasimple yun eh. Pero pag ako, tinawag nila akong, bakit ba? Bakla ka. Okay lang. Babarahin ko pa. Pagtatawanan ko pa. Ulit-ulitin ko pa. Bakla talaga. Bakla. Gaganon. Bakit? Alam kong hindi totoo eh. Alam kong mali yung sinasabi mo. Alam naman ni Presidente na mali yung sinasabi mo. Bakit siya mapipikon sa'yo? Pero pag tinawag nila akong Barabay, upaw ka. Paano mo nasabi? Anong upaw? Sino upaw? Upakan kita dyan eh. Kasi alam ko naman talagang upaw ako. Nordita Ramos Basco, nasaan ang mataas na discussion mo, Lenny? Yun na nga eh. Ang pinagpipilitan niya, lintik na hitak na yan. Ipinaliwanag na nga yung hitak. Ayaw pa rin isaksak sa kukote niya. Na yung hitak na yon ay hindi napapanahon ngayon dahil una, recommendation lang yon. Pangalawa, emergency itong pagkakataon na ito. Bear Ariola, Banat ba, kailan ba tatahimik ko mababait na mga dila? Hindi ho. Trabaho ho nila, Sir Vern, ang maging tanga. Trabaho nila. Trabaho nila na, pansinin nyo naman eh, kasi makikita mo naman eh. Pansinin mo sa Twitter, matatawa ka, gusto mo, mabuisit at matawa at the same time, punta ka ng Twitter. Yung mga argumento nila, okay ka lang, feeling mo naman. Di ba? Mga patutsyada ng Pangulo, pinanindigan ni Robredo na dapat nabigyan muna ng positibong rekomendasyon ng Health Technical Advisory Council o HTAC ang Sinovac tulad ng nakuha ng Pfizer at AstraZeneca para masiguradong ligtas ang bakuna. Etong Sinovac, meron siyang EUA, pero wala pa siyang positive recommendation from HTAC. Ulitin na naman natin ang tangan ito. Sakit sa ulong. Ulit-ulit, recommendation nga at saka nakakabuisit.
lahat ng bansang mga Pilipino naiintindihan na yung recommendation lang ang hitak at ginagamit lang din yon pag hindi tayo nagmamadali. Kasi nga wala nga clinical trial na pang naman, nakakabuisit. Ang sakit sa bangs naman ito. Bernadette Rimando, Blanat by please naman, boses pa lang ni Lenny na high blood na ako, ikat mo na yan. Hindi, magtitiis tayo hanggang matapos ng mga 3 oras sa boses ni Lenny. JJ Kojima, maraming salamat. Ayan ha, may utang akong commercial ha, may utang akong commercial. Yung sinasabi lang natin, Malu, na kung meron yung dalawa, bakit hindi din mag-seek yung Sinovac nung positive recommendation na yun? Dahil added layer of protection yun sa atin lahat. Added layer? Anong added layer of protection? Recommendation lang yun eh. Hindi naman yung pag-aaralan kung Tsaka wala nang hihirapan na nga tayong kumuha ng vaccine, pahihirapan pa natin na hindi naman. Ulitin ko, paulit-ulit. Ano ba talaga? Spam ka eh. Paulit-ulit. Spam ka talaga, madam. Hindi nga. Ay, nako. Ewan ko sa'yo. Wala akong opposition against Sinovac. Pero sa akin, wag naman na i-shortcut yung proseso. Walang nag-shortcut. Ang tanga-tanga. Bakit? Bakit naman kami binigyan ng ganitong Vice President? Bakit? Hindi nga shortcut yun kasi hindi naman kasama yun eh. Ngayong panahon na ito eh. Recommendation, hindi nga requirement. Recommendation, requirement. Anong hindi mo maintindihan doon, Madam Lenny Robredo? Nakakasakit ka naman ng ulo. Parang awa mo na. Tigil mo na yan. Mas matindi ka pa sa virus, ha? Kasi nagsasabi mong yan, eh. Ano ba talaga? Please. Ano ba? Tinanong din si Robredo kaugnay sa kanyang plano sa 2022. Ito isang usapin, na parang itong COVID. Who would want to run for president in 2022 kung ganyan yung mga mamanahin niyang mga problema? Kayo po ba ay nagpaplano? Hindi ako nagpaplano, Malu. Alam natin, ako yung top of mind dahil ako yung vice. Tignan mo, hindi daw siya nagpaplano, ha? Pakinggan niyo sasabihin niya. Hindi daw siya nagpaplano, pero siya ang top of mind ng Liberal Party. President. Pero para kasi sa akin, Malu, yung 2022 is a very important elections. Kailangan nating i-unify yung ating mga kababayan. Ayan, wala siyang plano pero kailangan nating i-unify ang ating mga kababayan. Ayan na hindi ito nakasalalay sa ambisyon, sa political ambition ng isang tao. Maraming problemang sasaluhin, hindi siya biro. Okay. Pero having said that, Malu, parati ko naman sinasabi, parati naman akong bukas. Parating bukas sa kahit anong possibilities. Hindi lang for the presidency, hindi lang for national office, pero pati local office. Sa ngayon, tutok daw muna si Robredo sa kanyang tungkulin bilang vice-presidente. Pag iniisip ko na kasi yung preparation for 2022, iiwan ko to lahat kasi kailangan ako mag-concentrate doon sa kampanya. Hindi ko pa yun kaya at this point. Okay. So ako, inaasahan ko yung mga groups na nagbo-volunteer. Hindi daw siya nagpaplano pero sinasabihan niya na inaasahan ko yung mga group na sila na lang ang magbo-volunteer. Tama talaga si Pangulong Duterte. If this person wins na presidente, disaster ang Pilipinas. Hindi niya pinaplano pero inaasahan ko yung mga group. For us, natulungan kami to do the work. Natulungan kami. Mas mabuti pang kainin ako na lupa kaysa sa marinig itong Vice President na to. Pero yan, it's always a possibility but it will be difficult for me to decide at this point. Cedric Castillo, nakatutok, 24 Oras.